Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong purihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay... Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos na ating Ama, ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu, nawa laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinupuno lagi po ng Diyos ang ating buhay ng kanyang pag-ibig at ng kanyang walang hanggang pagmamahal, pangangalaga sa ating lahat. Ang tanong lang po, karapat-dapat ba tayo sa ganito kadakilang pag-ibig ng Panginoon? Sa kanyang habag po, minamarapat niya na tayo'y kanyang makasalo sa kanyang hapag. Humingi muna tayo sa kanya ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginaganap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisailoob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawang laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo.
kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nakagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang na 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya sa lungsod tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat dooy pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinasayasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod, at sa piling niya nabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag, muting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ng alagad na minamahal ni Jesus. Yang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ba ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming tunay ang kanyang patutuo. At marami pang ginawa si Jesus. Kung susulating lahat, inaakala kong di magkakasya kahit sa buong daigdig ang aklat na naisusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang umaga po mga kapanalig, mga kapatid, mga kaibigan. Magandang umaga. Pakihawakan lang po, pakihawakan sa isipan po ninyo, mga kapatid, yung sasabihin ko. Alam niyo po, yung puso po ng isang tao na tunay na nagmamahal
Yung tunay, yung tunay. Yung genuine. Yan. Alam niyo ibig ko sabihin, pagdating sa pagmamahal kasi, dapat ang pinanggagalingan yan, katotohanan. Pinanggagalingan yan, ang modelo niyan ay si Jesus. Okay? Yung puso ng isang taong may tunay na pagmamahal, siya po ay nakatatagpo ng paraiso dito sa lupa. Di ba? Dahil kung ang puso niya ay mayroong tunay na pagmamahal, ang Diyos po ay pagmamahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung nananahan sa puso niya yung pag-ibig, yung pagmamahal, malinaw po. Ang paraiso po kasi ay isang lugar kung saan nandoon ang Diyos. Okay? Yung Diyos na pinanggagalingan lahat ng iyong mga pagpapala at biyaya. So, kumusta po ang puso po ninyo, mga kapatid, mga kapanalig? Yan bang puso nyo ay may tunay na pagmamahal? Pinananahanan ho ba yan ng Panginoon? Ayan, Kaya ngayon, ang hamon po sa atin ay bumuo din ng sarili nating kwento ng buhay. Okay, so, kahapon napakinggan natin yung enkwentro ni Jesus at saka ni Pedro. So, parang kwento ni Pedro yun. So, simula nang tawagin siya ng Panginoon, kahapon siya ay tinatanong, mahal mo ba ako? Higit sa lahat ng ito. Do you love me more than this? 3 times. Tinanong siya ni Jesus. 3 beses din sinasabi ni Jesus, pakanin mo ang aking tupa o alagaan mo ang aking mga tupa o ang aking mga batang tupa. So isinasaad, sabi dito, yung kwento ng buhay, tinawag siya ng Panginoon hanggang sa dumating yung pagkakataon, sinasabi ni Jesus, darating ang panahon sa buhay mo na ikaw ay dadalhin sa lugar na ayaw mo o kaya hindi ikaw ang magbibihis sa sarili mo. Dadating ang panahon, hindi tayo ang nagpapasya. Ngayon, sino dapat ang nagpapasya? Sa kwento ng ating buhay, ang ating minimiti hanggang doon sa dulo, sana mapagpasyahan natin palagi na isuko yung buhay natin sa Panginoon. At hayaan ang Panginoon ang nasusunod sa buhay natin. So, lagi may tunggalian ito, mga kapatid. Okay? Yung gusto mo at yung gusto ng Diyos. Kaya hindi talaga nagkakaroon ng tunay na pagtatagpo. Yung puso mo at yung puso ni Jesus. Kaya kapag ganun po, patuloy kang napapagod. Patuloy kang nanghihina. O kaya paminsan-minsan nawawala ng pag-asa o nanghihinawa sa mga bagay na ginagawa mo. So, yun yung kwento ng buhay ni Pedro. Ngayon, yung kwento naman ng buhay ni Juan. Okay? Sinabi ni Jesus, hindi siya, hanggang sa pagbabalik niya, yan ang sabi. Pero mali ang pagkaunawa. Ang sabi, hindi mamamatay. Ang sinabi, tinatanong ni Pedro, ay ano naman ang kwento ng buhay ni Juan? Ang ganda ng sagot dito ni Lord. Okay? Ito, pakiramdaman yung mabuti. Ano po, mga kapatid? Okay. Kung naising ko na buhay siya hanggang sa aking pagbabalik, ay ano sa iyo? Diba? Mayroon bang kayong naramdaman sa sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus kay Pedro, kung naising ko ito, ano bagang sa iyo? Diba? Pero ikaw, sumunod ka sa akin. May sariling kwento ang buhay mo. Kung titingin ka lagi sa kapitbahay mo, ay, swerte naman yung kapitbahay ko. Napakaganda niya, napaka-sexy niya. No? Tapos parang blessed na blessed pa siya sa buhay. Samantalang ako, di ba? Yung ganyan, no? Di ba? Kung saan naaawa tayo sa sarili natin. No? Ganyan. Meron tayo mga sariling kwento ng buhay. So, ang kwento ni Juan, kung naising ko, bahala si Lord doon. Okay? May lubos ka bang pagtitiwala? Okay, diba? Kaya ang sabi dyan ng Panginoon, namnamin mo, madami pang dapat isulat na ginawa ni Jesus. Pero hindi
kung susulating lahat, baka hindi magkasya kahit sa buong mundo. Ang hamon diyan, mga kapatid, ano po? Kung bibilangin mo lang yung blessings mo, baka mawalan ka ng pagkakataong tumingin sa iba. Baka ma-appreciate mo ng malalim at talagang matatag, na talagang mapaniwalaan mo, mayakap mo, mahal pala talaga ako ng Panginoon. At napakadami niyang blessing sa buhay ko. No, yun. May kwento ka. Ngayon, yun ang kwento ng mga alagad. Lahat po sila nag-alay ng buhay. Maliban kay Juan, na nagdanas din ng pagpapatapon, tapos ng pagpapahirap, inilagay din sa kumukulong langis, pero nagtagumpay po siya at sinasabing siya ay namatay sa kanyang katandaan. Okay? Sabi ni Juan. Pero ano ang kwento mo? Binabalik lang po sa inyo, mga kapanalig. Ano ang kwento ng pananampalataya mo? Ano ang kwento ng buhay mo? Alam mo, sa mga probinsya, sa mga parokya, sa mga chapels, may mga magagandang kwento ng pananampalataya. Laging pumupunta ang pari o ang sino man sa isang chapel leader. Ano po? Ang bait ni nanay, ang bait ni tatay, no? Ang dami silang ginagawang mabuti sa Hindi sila nakakalimutan. At talagang kahit matagal na silang wala, nananatili ang kwento ng buhay nila. So ang hamon po ngayong umaga, ang dami-dami pong tayong dapat isipin, pahalagahan. Huwag nyo nang gugulin ang inyong mga isipan at mga oras sa mga walang kwentang bagay. Ngayon, ang daming wasted times, no? Dami talaga kasi ang daming mga taong nahuhumaling sa mga gadgets, no? Ang tagal nila sa telebisyon, ang tagal nila sa Netflix, ang tagal nila sa games, and everything. Anong kwento ang nililikha mo araw-araw? O, sa inyong hamo ko po, sa inyong lahat, mga kapanalig, maglikha tayo ng isang magandang kwento sa gitna ng mga kaguluhan sa daigdig natin o sa atin mismong sariling bansa. Okay? Huwag na tayo makasabay sa kwento ng kanilang mga pandaraya, kasinunghalingan, pagmamalabis, pandagnanakaw. Lumikha tayo ng magandang kwento ng buhay. Yung kwento na kasama natin si Jesus sa puso natin. Kung ikaw ay may puso na pinananahanan ng tunay na pag-ibig, magiging paraiso ang buhay mo. Paraiso ang tahanan mo, paraiso ang kinabukasan mo. Pagpalain kayo na Diyos. Si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang bagay na nakabibigay lugod sa Panginoon. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Aming Ama sa langit, sa pamagitan ng pag-aalay ng buhay ng mga alagad, bagamat umagos ang kanilang mga dugo sa lupa, naging katuwaan naman ito ng kwento ng aming matatag na pananampalataya sa simbahang aming kinabibilangan ngayon. Basbasan mo ang aming buhay muli at hayaang gumawa ng mga bagong kwento ng pag-ibig mo, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagbabala mo, handa ng bawat puso. Ng trigo, pagkain, nagbibigay ang buhay mo. At alam na nagmula sa isang langkay na ubas inumin. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa banal na paghahaing ito, maihanda nawa namin ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya ay buhay, siya ay nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya ay kanilang kapisan. Siya ay umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kami ay mga kapwa niya ay di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay. Sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga bubong, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, kay taasan, Hosana, Hosana, kay taasan. Pinagpala ang napalito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kay taasan, Hosana, Hosana, sa kay taasan. Maraming banal. Hati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito pag-ala-ala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon, pag-alaaras, pagkamatay, tuloy pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon, Papa, ni Elias na aming obispo at ng tanang kapalian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan pagdapatin kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Mga kapanalig, masama po nating dakilain ang ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin, manalag mo, Ama sa amin, ang bahalian mo, sundin ang loob, dito sa lupa, para namin sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, napanarin mo kami sa iba, kasarap para ng magpapatawad namin, sa nagkakasalan sa amin, at huwag mo kami ipagdulot sa bukso, kaniyanya mo kami sa Hinili kami sa lahat ng masama at loob at kapayapaan araw-araw, itas sa iyo sa lahat ng kapaha, samantalang kami pinananabikan ng dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Ilong Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami na hinihiling na bukso, kaniyanya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, magbigayan tayo ng kaanik.
Ito ang Kordero ng Diyos, Panginoong Kristo, siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo. Ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Liligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pahintulutan mo sa amin kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa na dulot ng banal na salo-salo ay makapagawa sa aming kalooban sa pagsisikap namin ang lumay talikdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At naway pagpalain kayo, makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang ng misa, tumayo tayo gumawa ng maraming kwento ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayan ang bayan ng Diyos, iyaya'y mahagios. Suyunin ang mahang mahal mundo, isigaw mag-ibig niyang taos. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang
Nuestro Padre Jesús Nazareno,